sa ulo ng mga nagbabagang balita. NBD Discipleship Distribution Program isinagawa sa GFJC Baggao. Executive Director ng National Bible Day Foundation naging panauhing tagapagsalita. Family date ng GFJC Santo Niño matagumpay na isinagawa. KFC Love Night ngayong taon dinagsa ng 100 kabataan. Mga itinampok na aktibidades ating sulyapan. At GFJC Tarlac kabahagi na rin ng National Bible Day Philippines. Live mula sa Baggao, Cagayan Valley, ito ang mas pinalawak, mas pinalakas at mas pinagtibay na mga balita. Ito ang GFJC News Alert! Magandang araw GFJCians, narito na ang mga nakakabless na balita sa oras na ito. Mga balitang nakalap at natipon sa isang buwang paglantabay ng GFJC Media. Buong kagalakang ibabahagi namin sa inyo sa oras na ito. NBD Discipleship Distribution Program isinagawa sa GFJC Baggao. Executive Director ng National Bible Day Foundation naging panauhing tagapagsalita. May pagtutok si KFC Angels Queen de la Cruz. Ang Global Flock of Jesus Christ Baggao Congregation ay buong pusong sinalubong ang Executive Director ng National Bible Day Foundation na si Pastor Jonathan Giab Camcam nito lamang Pebrero 11 taong kasalukuyan, kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay pumunta siya sa lugar ng Baggao upang personal na ibahagi ang salita ng Diyos sa GFJC Disciples. Sa araw nga na iyon, nagsagawa si Pastor Camcam ng orientation tungkol sa Discipleship Distribution Program at kanya na ring tinalakay ang unang paksa ng one-to-one discipleship book na bumabalangkas sa kahalagahan ng kaligtasan ng bawat isa. Dito kanyang binigyang diin sa pamamagitan ng isang illustration na ang kasalanan ang siyang nagpapalayo sa relasyon ng tao at ng Diyos. Pagkatapos ng discipleship, itinalaga naman ng aktibong NBD Executive Director si Pastor Chris Victorio bilang President ng NBD Cagayan Chapter, Crystalline Victorio bilang Youth Director, at John Carlo Macanang bilang Media Director. I feel blessed sapagkat si Pastor Camcam po naging instrumento ng Diyos upang ibahagi sa amin kung ano po ba talaga ang totoong kahulugan ng salvation. I feel restarted nung si Pastor Camcam ang nagsalita about sa salvation. Dapat talikuran na natin ang ating mga kasalanan na ayon sa Bible na dapat talikuran natin. Napakaganda yung ginawa ni Pastor Jonathan Camcam dahil as a spiritual frontliner, no, dito ko napalalim pa yung kaalaman ko kung paano ako mag-share sa iba at nakita ko nga yung growth pa ng aking spiritual dito. Samantala, nito lamang ika-22 ng Pebrero, ipinagpatuloy ni Pastor Camcam ang pagtalakay sa pangalawang topic sa one-to-one discipleship book sa pamamagitan ng Zoom meeting. Naging sentro ng nasabing session ang pagtalakay sa Lordship ng Panginoon na kumikilala sa kanyang authority sa ating mga buhay. Una rito, matatandaang namahagi ang NBD Philippines ng 36 NIV Bible sa lahat ng GFJCians na kasalukuyang sumasailalim sa discipleship program. Kalakip ang pag-aaral sa one-to-one discipleship book na naglalaman ng 7 sessions. Tunay nga na hindi natin sukat akalain ang karunungan ng Diyos. Alam at dama niya ang mga hinahangad ng ating puso, kaya gumagamit siya ng mga instrumento upang sagutin ang ating mga panalangin. Kaya't sa lahat ng GFJCians dyan, patuloy lang tayong magtiwala, maniwala at manalangin dahil sa tamang panahon, unti-unti ring matutupad ang ating vision.
Just keep praying, keep serving, and keep obeying the Lord, because in His perfect season, all of our prayers, requests, and petitions will be answered. KFC Angels Queen de la Cruz, call to share Jesus globally. Sa iba pang balita, family date ng GFJC Santo Niño matagumpay na isinagawa. Mula sa Santo Niño, Cagayan, may ulat si KFC Vanessa Olea. Nito lamang February 14 taong kasalukuyan sa ganap na alas 3:30 hanggang alas 6 ng hapon ay ipinagdiriwang ng GFJC Santo Niño Congregation ang kanilang family date na may temang Unmeasurable Love. Dinaluhan ito ng iba't ibang mga kapatiran mula sa outreach barangay ng GFJC sa Santo Niño at Piat, Cagayan. Sa unang bahagi ng programa ay naging panauhing tagapagsalita si Brother JP Gubatan kung saan kanyang tinalakay ang kahalagahan ng pamilya at ang papel ng Diyos sa bawat relasyon. Sa ikalawang bahagi, naging agaw pansin naman ng mga cheers and yells ng iba't ibang team at hindi rin nagpatalo ang bawat grupo na game ding sumabak sa mga inihandang laro tulad ng tug of war, sack race at iba pa. Sa kabila man ng pagbuhos ng ulan ay on the go pa rin ang lahat ng kapatiran at sa awa ng Diyos ay naging masaya at matagumpay na ginanap ang buong selebrasyon. Hello mga kapatid! Sobra grabe! Nakaka-bless ang family date namin dito sa Dungaw. Bless na bless kami! Enjoy na enjoy! Thank you so much sa naganap na family date. Nang dahil dyan, nagkaroon kami ng unity at mas nakilala namin ang bawat isa bilang isang pamilya kay Kristo. Wow, sobra grabe ang tindi yung mga naganap noong February 14. It's our family date at thank God kasi naging matagumpay at naging masaya ang lahat. Samantala, ang GFJC Santo Niño ay lubos ding nagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy pa rin ang paglago ng naturang church na kung saan mayroon na itong 4 na outreach barangay na kinabibilangan ng Dungaw, Balagan at San Manuel dito sa Santo Niño at Barangay Kalawagan sa May Piat, Cagayan. Ito ay sa pangunguna pa rin ng itinalagang resident pastor dito na si Pastor Aaron Alcantara kasama ang mga masisigasig na workers ng Panginoon. So ang mission po ay nagpapatuloy dito po sa Santo Niño and the same din po sa Piat. So we have 4 outreach, ang Kalawagan, Balagan, Tungtung, and here po sa Dungaw. So kamusta po sila? Ang Balagan po mga kapatid ay this summer we have a plan po na magkaroon po ng church building doon. So sana po sama-sama po tayo and ganoon po mga kapatid na meron po kagawad na gustong mag-donate para po sa pagtatayuan ng kapilya. So patuloy po mga kapatid ang pag-outreach natin sa Balagan dahil ang mga kapatid po doon ay patuloy rin po sa nila pong pananampalataya. So, kamusta naman ang Kalawagan? Ang Kalawagan ay pinupuntahan po namin every Saturday po ng hapon at gabi at nakakaroon po doon mga kapatid ng mga KBO, pagtuturo sa mga kabataan, and the same po ng mga Bible study. So, doon din po sa Tungtung mga kapatid is this summer, ito pong April ay first anniversary na po sila dahil 1 year na po sila na na-outreach doon. And dito po sa Dungaw ay patuloy pa rin po mga kapatid ang pagsama ng mga kapatid at pag-support sa mga gawain. Hoping na tayo po lahat ay sama-sama for the glory of God. So magpapatuloy po tayo kahit anong mangyari, laban lang. GFJC. Gayunpaman, patuloy na humihingi ng panalangin at suporta ang GFJC Santo Niño sa lahat ng kapatiran upang mas marami pang kaluluwa ang makakilala sa Diyos. Nag-uulat mula dito sa Santo Niño, Cagayan, ako ang iyong correspondent, KFC Vanessa Olea, called to share Jesus globally. Sa karagdagan pang balita, KFC Love Night ngayong taon dinagsa ng 100 kabataan. Mga itinampok na aktibidades ating sulyapan. Yan ang balitang tinutukan ni KFC Kate Ann Ballesteros. 18 ng Pebrero, tinampok ng KFC Department ang kauna-unahang Love Night sa Humble Church ng GFJC Baggao, na kung saan tinatayang 100 na mga kabataan ang dumalo sa programa. Maituturing na isang espesyal na programa ang KFC Love Night 2022 dahil sa kasuotan pa lang ng mga KFCs na dumalo ay talagang mapapawaw ka na.
idagdag mo pa rito ang pinaghandaang dekorasyon sa kapilya na labis na nagpaganda sa aura ng programa. Sa pag-uumpisa pa lang ng selebrasyon, kitang-kita na sa mukha ng mga kabataan ang tuwa at excitement dahil sa pangmalakasang grand entrance nila. Ganon din na naging inspired at motivated ang mga KFCs dahil sa mensahe ng naanyayahang guest speaker na si Pastor Conan John Piga, na kung saan kanyang binigyang katuturan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na inilaan sa atin ng Panginoon. Suminsan mga kapatid, naging kapag mahal mo yung isang tao, you need to give your time to her or to him. Samantala, sa ikalawang bahagi ng programa, nasaksihan ng lahat ang iba't ibang special presentation ng mga piling kabataan, na siya ring sinundan ng mga nakakapawing mensahe nila Sister Diwani Adukayen, Brother Brian and Sister Rachel Gubatan, at Brother Arnel Vallejo na nagbigay paalala, payo at babala para sa mga kabataan patungkol sa pakikipagrelasyon. Bago nagtapos ang masayang selebrasyon, nagkaroon din naman ng mga nakakaingganyong mga aktibidades na kung saan masayang sinalihan ito ng mga KFCs mapadatihan man o baguhan sa church. Bukod pa riyan, nakatanggap rin sila ng mga naglalakihang prizes dahil sa kanilang partisipasyon. Samantala, positibong mga reaksyon naman ang natanggap ng mga event organizers pagkatapos ng programa. Sobrang ganda at organized po yung flow ng program and nakaka-bless po siya, lalong-lalo na yung pangmalakasang mensahe, pangmalakasang pagkain at pangmalakasang mga activities. It was an awesome experience kasi nga hindi lang basta-basta date yung pinuntahan mo or pinuntahan ko. Kasi nga, ang date na yon ay para kay Lord. Nakasama mo siya, which is ni-emphasize ni Pastor Conan na kailangan nating mahalin ang bawat isa kasi ang unang nagmahal sa atin ay si God. Sa kabuuan, ang Love Night 2022 ay nagkaroon ng matamis na tagumpay sa tulong ng Diyos. Sa lahat ng nakipuyat, tumulong at dumalaw sa nasabing programa, hayaan ninyo ang Diyos ang magbigay sa iyo ng gantimpala. Tandaan, walang salitang pagod sa taong sa Diyos ay naglilingkod. Till the next Love Night KFCs, KFC Caytan Ballesteros, called to share Jesus globally. Sa kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito, GFJC Tarlac, kabahagi na rin ng National Bible Day Philippines. May follow-up report si KFC Jeremy Lawigan. Mabungang araw ng Huwebes, February 24 ng taong kasalukuyan ng ganapin ang kauna-unahang National Bible Day Discipleship Distribution Program sa Congregation ng Tarlac sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa pamamagitan ng virtual orientation sa Google Meet. Ito ay bilang pagkilala at pakikibahagi ng Global Flock of Jesus Christ sa National Bible Day Philippines. Matatandaang kabilang sa mga sumali sa orientation ay ang 4 na local churches ng GFJC Tarlac tulad ng Barangay Anuling 2nd, Barangay Birbira, Barangay Bangkay sa Kamiling at Barangay Kaukawayan sa Mayantok na pinangungunahan pa rin ng matsatsaga at masisipag na resident pastors doon. Naging tagapagsalita sa nasabing orientation si Pastor Jonathan Kamkam, ang Executive Director ng NBD, kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng Biblia kasabay ng pagdedeklara bilang isa sa mga gagamiting lugar ang Tarlac sa buong mundo to share the Word of God. Fulfillment at excitement naman ang naramdaman ng lahat sa nasabing orientation. Dahil sa pamamagitan ng kanyang lingkod, nagkaroon pa ng lakas ng loob at katatagan ang mga kapatiran para pagpatuloy ang kalooban ng Diyos sa kanilang lugar. Hindi rin maitatanggi ang ngiti at galak ni Pastor Kamkam dahil sa unang pagkakataon ay tuluyan nang nabuksan ang Tarlac chapter bilang kabahagi ng National Bible Day Philippines. Sa pagtatapos ng orientation, lubos naman ang pagpapasalamat ng GFJC Tarlac Congregation dahil sa walang sawang biyaya at instrumentong ginamit ni Lord para sa ikalalago ng kanilang simbahan at sa iba't ibang outreach barangay ng Tarlac. Kaya sa buong GFJC Tarlac dyan, huwag kayong mag-alala. Lagi nating tandaan, habang patuloy tayo sa paggawa ng mabuti, ang Diyos na dakila ay bibigyan tayo ng higit pa sa ating hinihingi. KFC Jeremy Lawigan, called to share Jesus globally.
Sa ngalan ng buong puwersa ng GFJC Media, sumainyo ang mga nagbabagang balita dito sa GFJC News Alert! Ang mas pinalawak, mas pinalakas at mas pinagtibay na mga balita. Keep updated, GFJCians! Mula sa GFJC News and Information Center, ako ang inyong naging tagapaghatid balita, KFC Jonathan Apolonio, call to share Jesus globally.